What's up guys? For today's video, for today's vlog, ngayong araw ay pupunta kami sa isang magandang paraiso para mag-food trip. Nag-ihaw ng bangus, nagkilaw ng buslugan, nagluto ng sinigang. Solve na naman ang mga kabule. Tara at samahan nyo kami. Let's go! Dito nga nakaready na kami dahil ngayong araw ay pupunta kami sa isang sikat na pasyalan dito sa Bulinaw, Pangasinan. Dahil nga in-invite nila ang mga kabule kaya nag-invite na rin kami ng kasama namin. Dahil nga mas maganda daw pumunta doon ng maramihan o grupo para mag-camping para mag-food trip. Dito nga nakasakay na kami sa aming sasakyan. Ang driver namin si Kuya Richard na sa kanya rin yung sasakyan. Dito nga tumigil muna kami para bumili ng tubig dito sa waterless na aming inumin. Ang kanilang pwesto ay dito lang matatagpuan sa gilid ng highway Barangay Arnedo. Ang kanilang tubig ay pulido 3-in-1 purified mineral alkaline water. Dito nga nagpa-refill na kami ng 1 galon na libre na lang daw sabi ni Kuya kaya 3 na yung pinakargahan namin. Por Diyos. Dito nga dumaan muna kami dito sa Bulinaw Public Market para bumili ng isda na aming babaunin. Dito nga bumili kami ng isdang bangus na aming pang-ihaw at aming isisigang. Dito nga bibili rin daw kami ng isdang buslugan para aming kikilawin. Dito nga pumili na si Raymond buslugan ng isdang fresh na buslugan. Dito nga malangsi daw sabi na Jansen na bodyguard ni Dugo. Nandito rin si Uncle John nagbibinta ng karni ng baboy. Bumili na rin kami ng gulay, sampalok, kinumpleto ang rekado. Pumasok na rin kami sa Easy Mall para bumili ng aming gas butane. Dahil nga biglang naubos ang aming gas butane habang kami ay nagluluto ng sinigang sa gilid ng dagat, mabuti na lang may kahoy. Nabili na nga namin lahat ang dapat namin bilihin. Bumalik na kami sa aming sasakyan, sana walang naiwan. Dito nga kami dumaan pabalik sa harap ng simbahan. Ang araw ngayon ay linggo, maraming tao. Dito nga ay sumakay na naman kami sa aming sasakyan, nakisakay lang. Sa sobrang bilis ng aming sasakyan, ang laway namin nagtatalsika. Akala nga ni Raymond umaambon, laway ni Jansen nalalaglag, sumaprer. Nandito na nga kami sa daang paliko pababa. Ito nga pala ang madadaanan bago makarating sa kampo. Nandito na nga kami sa parking lot, kailangan lang magbayad ng tamang buwis. Dahil nga malinis ang kanilang parking lot, naglilinis ang tagalinis, tagaktak ang pawis. Dito nga bumaba na kami sa aming sasakyang sinakyan. Dito nga parang ayaw na daw bumaba ni Rico dahil ngayon lang daw siya nakasakay sa ganitong klaseng sasakyan. Por Diyos. Nandito na kami sa mahabang tulay naglalakad papunta sa kampo. Sinama ko rin ang aking asawa, syempre kasama rin si Butcho. Dito nga nagpahawak pa si Butchoy dahil natatakot daw siyang maglakad sa tulay. Ito naman ang matatanaw mong tanawin kapag nandito ka sa gitna ng tulay. Pababa na kami ng hagdan papunta ng entrance, kumakaway-kaway si Kuya Richard. Nandito na kami sa entrance ng kampo kasama namin yung asawa ni Kuya Richard na katulad din naming nagbabe. Katapos nga naming dumaan dito sa information ay pumasok na kami. Ito naman ang kanilang mga staff na naggwagwapuhan at naggagandahan. Dito nga pumasok na kami, inassist pa kami ni Ma'am Maribel para ihatid sa aming cottage. Nandito na nga kami sa aming cottage, napakalawak, pwedeng magdalupisa. Pagkadating pa lang nga namin, agad na kaming nagluto, agad nang nagsaing si Rico dahil siya ang aming rice cooker. Dito nga nagsiga na rin si Raymond ng uling dahil siya ang siga sa aming grupo. Habang nililinisan ni Dugong ang mga isdang bangus na aming pang-ihaw ay inuna ng inihaw ni Kuya Richard ang mga talong. Naluto na nga ang aming mga talong kaya isunod na namin ang mga bangus. Dito nga tinira na ni Uncle Jojo si Raymond na aming kikilawin yung isdang buslugan. Tinanggal ang palikpik, tinanggal ang laman loob, tinanggal ang ulo, kinuha ang laman. Ito nga pinapanood mabuti ni Dugong paano ang proseso sa pagkikilaw ng isdang buslugan. Dahil nga ang alam lang ni Dugong kilawin na isda ay mulmultak. Okay. Dito nga sinimula ng galit-galitin ng bodyguard ni Dugong ang mga rekado ng kinilaw para hindi siya mapagalit. Dito nga binabara na namin ng kalamansi ang aming buslugan na aming kikilawin. Isinalang na rin ni Raymond ang aming sinigang, pinagsama ang bangus at ang buslugan. Piniga ang sabaw ng hilaw na sampalok para aming pang-ase. Ito naman ang magandang tanawin ng kampuor kapag nandito ka sa itaas. Ito ang itsura ng kanilang mga cottage, kakaiba. Dito nga marami pang nakadikit na mga kot sa mga puno ng nyug na nakaka-relay. Sabi pa nga ni Rico, nagtempla siya ng kape pero siya ang sumarap. Ang sabi naman ni Dugong, wag puro trabaho, lumandi ka. Dito nga may nakita kaming akyatan kaya umakyat na kami para makita naman namin ang mga tanawin sa itaas. Dito nga may nakita pa kaming malaking pugar, umok, pero 3 lang ang pwedeng umakyat. Dito nga may nakita pa akong 3 unggoy na naglalambitin, akala ko tao. Dito nga nag-transition na naman si Rico tapos papunta na kami sa itaas. Kapag nandito sa taas ay makikita mo ang buong tanawin ng kampuor, napakaganda. Nandito rin ang mga nagmi-maintenance ng kanilang mga cottage. Dito nga may nakita kaming wishing well na balon, wala kaming mailaglag na pira. Sabi nga ni Dugong na panty lang ang nilalaglag namin. Por Diyos. Ito naman ang kanilang ilog na napakaganda ng tanawin, napakalamig ng tubig, napakagandang maligo. Itong mga puno ng nyug ang mga dahilan kaya napakalilim ng lugar, napaka-presko. Dito nga may nakitang bunga ng nyug si Dugong na agad niyang pinasa kay Rimo. Dito nga pinagpasapasahan na namin ang nyug na walang laman, ano ba naman. Pagkapasa nga sa akin ni Rico ay may nakita kaming pool rules and regulation. Kailangan lang naman sundin ang mga nakadetalye bago maligo sa kanilang swimming pool. Dito nga sinulit na namin naligo na kami dahil libre, walang bayan. Meron din sila ditong kayak na activity na pwedeng renta.
lahat. Kailangan lang naman magsuot ng life vest dahil importante ang ating buhay. Baka biglang tumawid itong bangka, wag naman sana. Dito nga nakasakay na kami para mamangka, napakagandang sumakay. Kapag pumunta kayo dito, sulit ang inyong biyahe kahit malayo. Dahil makakakita kayo ng magandang paraiso at marirelax ang inyong katawan. Dito lang yan matatagpuan sa Bulinaw, Pangasinan. Hindi nyo na kailangan sumakay ng eroplano at gumastos pa ng malaki. Maraming salamat mga kabuli sa inyong walang sawang pagsuporta. Sana ay huwag kayong magsawa sa amin at sa aming mga video at sa aming pagmumuka. Dito ay ginagawa na namin ang mga nakaka-excite na activity dito sa Kampuor. Naligo sa kanilang malinis na swimming pool, nagbangka gamit ang kanilang kayak, nagpasahan ng nyog. Maganda ring maligo dito sa ilog, malamig ang tubig, nakaka-relax. Sa mga gustong pumunta dito para mag-relax, mag-enjoy, mag-camping, ito ang kanilang Facebook page, bisitahin nyo na lang para sa karagdagang impormasyon. Dito nga bumalik na kami sa aming cottage dahil kami ay nagugutom na at ipinataob na ni Dugong ang aming kaldero. Dito nga hindi ko muna i-voice over para marinig nyo naman ang tunay na nangyari at ang tunay na naganap. Sabi mo tao po. Yun! Por Diyos. Ilaw. Yun. Sarap. Yan. Turbo yung magic Go. turbo. Nabuta to eh. Kain tayo. Kain tayo. Sen, kaya man Sen. Por Diyos. Hindi naman kasalita. Por Diyos ka mo Ben. Sarap ng pagkain, din naman ako salita. Kain po tayo. Sulit. Yes. Dapat yung presyo. The best. Maraming salamat mga kabuli dahil inyo na namang pinanood itong aming video hanggang dito sa dulo. Sana naman ay natanggal namin ang inyong stress kahit saglit at natakam kayo sa aming pagkain. Sana ay inyong nagustuhan at kung nagustuhan nyo itong aming video ay huwag nyo namang kalimutang i-like at i-share itong aming video. Ang inyo pong pag-like at pag-share ng aming video ay maliit na bagay lamang pero malaking tulong po sa amin mga kabuli. Dahil kayo ang aming lakas, kayo ang aming pag-asa, kayo ang aming sandigan, kayo bari-bari. At huwag lang kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin na rin yung notification bell para updated kayo sa aming bagong upload. Maraming salamat po.